Kapag pinag-uusapan natin ang jade po ay isa sa mga $1,000,000 precious stone. Nabibilang po ito sa pinakamahal na uri ng bato. At alam nyo ba, ang pinakamahal na kulay nito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. No, ito pong mamahaling uri ng kulay ng mga batong jade. No, kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ng bidyong ito sapagkat mahalaga po ito bilang treasure hunter. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon na tungkol po sa kayamanan ito. At ito nga ang pag-uusapan natin ay tungkol sa dalawang kulay ng pinakamahal na uri ng jade, no? Ang jadeite jade na galing sa Burma, Burmese jade, na kung saan kabilang sa mga $1,000,000 precious stone, no? Kaya pag-uusapan po natin ito kung alin dito yung mamahaling uri sapagkat hindi po lahat ng mga jade ay mahal. Although kabilang ang jade sa pinakamahal na uri ng precious stone, pero napakahirap i-identify, malaman kung alin dito ang napakamahal. So pare-parihas ang kulay, no? So atin pong pag-uusapan ito para magkaroon tayo ng idea kung alin dito ang mahal, no? Maaring nakakuha na tayo pero hindi natin alam na ito ay $1,000,000 stone pala. So mahalaga po ito. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po sa aking channel. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo po ay diretso. Continue na naman po tayo sa atin pong pagbabahagi ng mga kaunting kaalaman tungkol po sa kayamanan, no? At ito ngang napili natin ngayon ay napakaganda. Tungkol po ito sa $1,000,000 stone, precious stone, no? Na tinaguri ang one of the beautiful stone in the world, no? At ito po ay mahal sa mga lugar po ng Chinese, no? At hindi lamang sa Chinese, maging sa Amerika at sa ibang bansa sa Europa, ito po ay $1,000,000 stone nga, no? Pero kahit na $1,000,000 stone, hindi natin alam kung alin dito ang mamahaling uri sapagkat marami ang jade, no, na makikita natin na naglilipana, nagkakalat sa online na mura lang, no? May makikita tayo sa Shopee, sa Lazada, no, sa Amazon, mayroon din sa eBay na kung saan hindi naman ganun kamahal. Pero parihas lang ang kulay.
kasi jade ang nakalagay. Kaya tatalakayin natin dito kung alin dito ang napakamahal, paano naging mahal ang mga batong jade, no? At especially ito pong dalawang kulay na napakamahal, no? So itong dalawang kulay na ito po ang tinaguriang one of the valuable color of jade, no? Isa sa pinakamahal o pinakamahal na kulay ng jade. So napakaganda itong tatalakayin natin ngayon ng mga ka-treasure hunter. So ang batong jade ay ang pinakamahal na nakilala ay galing ng Burma, no? Myanmar. Diyan po kasi nagmula ang mga napakagandang uri ng batong jade, no? Although may mga jade sa ibang bansa, no, sa Pakistan, no, sa Afghanistan, sa Canada, no, sa Australia at sa ibang bansa na mayroong nahukay o nakuhang mga jade. Subalit ang jade po na nanggaling sa Burma ay siyang number 1 na mahal na uri. Subalit kahit galing Burma, mayroon din diyang hindi kabilang sa napakamahal na uri. Kasi ang mga jade, ang pinakamahal na uri ay nagmula po sa tinatawag na jadeite jade. May dalawang klase po kasi ang jade. Mayroong nephrite jade at saka jadeite jade, no? Ang nephrite jade ay kilala po sa bansang China, no? Ito po ang ginagawa nilang mga tools nung ancient times. Ginagamit nilang mga pangtusok, no? Mga statue, kinakarve nila na mga animal characters sa paniniwala po ng mga Chinese. Sa mga dynasty na nakalipas, no, sa mga emperor na nakalipas po sa China, mayroon pong mga animal characters na na-carve sa tinatawag na nephrite jade. At kapag ito ay antique, historical, na nagamit po sa mga dynasty, ito po ay napakamahal kahit nephrite. Ang nephrite ay classified as hindi naman ganun kamahal, no? Pero kapag na-carve ito, no, naihugis sa tinatawag na historical times, ancient times nung unang panahon sa China, ito po ay one of the precious stone o valuable stone kahit nephrite ito dahil sa kanyang history, no? Ang pangalawang uri po ng jade ay tinatawag na jadeite jade. Ang jadeite jade ay di hamak mas matigas kaysa sa nephrite jade. Kung ang nephrite jade ay may tigas na 6.0 up to 6.5 sa MOH scale, no, sa tigas niya, ang jadeite jade naman ay umaabot po ng 6.5 up to 7.0. Ibig sabihin, mas matigas siya kaysa sa nephrite jade. At ito po ay classified as pinakamahal na uri ng jade. Kapag may makita kayong jadeite jade, ito po ay kabilang sa tinatawag na $1,000 up to $1 million per carat, no? Depende sa tinatawag na classifications of clarity, no? Yung translucent nyo, tumatagos yung ilaw, napakaganda yung clarity niya, clear na clear, at yung kulay niya buong buo at mabigat. Diyan po kumukuha ng presyo ang mga gemologists, no? At sa kanyang origin, kung saan nanggaling bansa, ito pong tinatawag na classifications ng jade, no? Kung saan siya nagmula na bansa, saang lugar. So ang mga jade na ito, although alam natin na may dalawang uri, no, ang nephrite at saka jadeite, at ang jadeite ay isa sa yung napakamahal na uri, pero may iba pa siyang classifications no na kulay na doon natin masasabing mahal ito kasi ganitong kulay.
So may dalawang kulay na napakamahal, no? Sa Jadeite jade. Ang dalawang kulay na ito ay ang green, no? Kapag makakita kayo ng ganito, no? Na kulay na green, na translucent. Ito po ay Jadeite jade na galing Burma na $1 million ang per carat. So ang pagtingin naman nito, no, sa atin pong mga kababayang gemologists ay nagdidepende nga sa clarity, sa translucency. Yung tinatawag na tumatagos talagang ilaw, maganda yung clarity, at isa pa, yung natural stone talaga na jade. Kasi may mga bato na ganito na naday, ibig sabihin niluto. Binabad sa acid, no? Inalis yung mga inclusions, inalis yung mga spot sa loob, nilinis, at pinatigas nila at pinaganda, no? Para gumanda lalo ang kulay. Ito po ay napakialaman na, no? Kaya ang mangyari nito ay tinatawag itong class B. So may class A, class B, at ito nga ay naluto o napakialaman ng tao. Treated ang tawag. Mayroong tinatawag na untreated o tinatawag na natural jade stone na talagang bato siya na hinugis na mga pendant or mga jewelries. So natural jade plus Jadeite jade, green ang kulay, yan po ay $1 million stone. Tandaan natin yan. So green ang una na isa sa pinakamahal na uri, Burmese green, Imperial Green Jadeite jade. I-type ninyo yan sa internet. Yan po ang pinakamahal na uri ng kulay na matatagpuan natin sa mga klase ng jade. Pangalawa, no, ang tinatawag na lavender jade, no? Lavender, ibig sabihin may pagka-violet, no? So ang violet na jade ay mahirap makakuha ng translucent, no? Mga transparent jade, mahirap makakuha ng ganito. At ito po ay kabilang nga sa napakamahal na klase ng kulay ng jade. Kapag nakakita kayo ng jade, no, na ganito ang clarity, klarong-klaro, at saka makinis na makinis, kulay violet, no, isa po ito sa tinatawag na most expensive na kulay ng Jadeite jade, no? Ang Jadeite jade, no, tandaan natin, napakakinang, makinis, transparent, translucent, no? Ito po ay mahal nga na klase. So dalawa po, no, dalawa ang uri ng mamahaling bato ng jade, no? Ang green, Imperial Green, at ang lavender Jadeite jade ay mahal, no, napakamahal, kabilang sa tinatawag na $1 million stone, precious stones, no. Subalit, kahit na $1 million yan, no, kung wala kang papel, no, wala kang certificate, ay mahirap pa ring ibenta ito, no, sapagkat ang mga gems nga, kagaya ng mga diamonds, ay nangangailangan pa ng mga papel o papers bago ito maibibenta. Although pwedeng ibenta ito ng black market, mapapamura ka, no? Mababarat tayo kasi wala tayong katibayan kung magkano ang ating eksaktong presyo na ibinigay mula po sa lisensyadong mga gemologist, no? Kapag may papel ito at nandoon ang presyo, fixed price, magkatawaran man kayo, at least may basihan kayo na legit, no, legal, na ito nga ang tamang presyo, at tumawad man ay mayroon ng tinatawag na fixed price para doon sa items na atin pong mga nakuha. Kaya mahalaga po ang mga certifications mula po sa mga legal na mga gemologist, licensed gemologist, no? Sa mga nagtatanong saan ang gemologist, marami po tayong gemologist diyan sa Manila, no, na may mga opisina diyan, mayroong laboratory diyan sa University of the Philippines, no. Nagsusuri sila ng mga bato at alam nila yung mga gemologist na private, no,
nagsusuri ng mga bato. At example dyan, si Jewel Crisostomo. No? Si Jewel Crisostomo ay kilala po dyan po sa GC Kasuho na tagasuri ng mga bato dito po sa bansang Pilipinas. No? At kung may pera, pwede pong magpasuri doon sa Singapore, Hong Kong, Myanmar, Thailand. Dyan po ang mga nagbibigay ng presyo ng mga gemologists sa mga batong mga precious stone. Kung mayroon po kayong mga precious stone, may panggastos, mas maigi na sa Thailand or sa Myanmar, no, sa Burma, ay siguradong mabibigyan ng presyo ang ating mga bato. So magastos, no. So kung nagmamadali tayo, kahit mapapamura, doon na lang sa mura, at least mapapakinabangan. No? So yun nga yung naibahagi natin, no. Sana ay nakapagbigay sa atin ng kaunting kaalaman. Ito pong mga jade, no, kung alin dito ang napakamahal na uri, no. Kasi marami ngayong naglilipana, no, sa online. May makikita naman tayo na mga jade, no, na nasa Shopee, no, kahit na fake, hindi natin masasabing fake, no, kahit na nakaday, no, class B na jade yan, kasi mayroong tinatawag na class A, class B, no, natural, treated at saka untreated jade. Ito pong mga jade na ito na nasa commercial ay nakaday, no, na napakialaman na ng machine, na iluto na, at mga makina na ang gumawa, no, hindi na yung mga manumano noon, hindi yung mga luma noon, sigurado tayo na natural jade yun, at yun ay kabilang sa mga mahal na uri. So yun po yung mga jade, no, na mahal at mga hindi mahal. May mga magko-comments na naman sa ating mga kababayan dyan na sa Shopee marami sa Lazada, marami sa online. Yan po ay hindi natural jade. Yan po ay dye na, naka-dye, no, niluto na yan, at yan po ay tinatawag na class B, no. Yung mga class A na AA, AAA, mga mahal na klase, Burmese, no, Burmese jade, million po yan, hindi niyo mabibili yan ng 1,000 lang, no. Makikita ninyo kahit na hindi siya 100% legit na jade ang naka-display diyan sa online, ay mahal pa rin, no. May makikita kang 50,000 pesos, hindi pa yan natural, ha. Yan ay nakaday, mayroon 34,000, 18,000, 5,000, 2,000, depende sa klase o depende sa pagkagawa ng mga jade. Yung iba dyan, hinaluan na ng polymer at saka yung mga tinatawag nilang resin, no. Hindi na siya 100% na bato talaga, no. Binuunan nila yan, man-made na mga jade, no. Iba yung natural jade, no. Ang mga natural jade, pag igano natin sa araw, makikita natin makikita tayong mga inclusions sa loob. May makikita tayong parang mga butil ng mga tinatawag na asin, no. Parang may makikita tayong clouds sa loob. Makikita ninyo sa loob niyan may inclusions. Yung mga jade po na naluto na plain, no. Although may mga inclusions na iba, may resins, pero malambot. Kapag tinira natin ng apoy ay madaling maapektuhan ng apoy at masira, no? Hindi siya yung pulido talaga na kagaya ng natural jade. So yun lang po ang ating topic na naibahagi sa inyo. Sana po ay informative. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa treasure na ito na mga jade. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.